Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang tungkol sa al-hasad wal-hiqd. So itong dalawang to ay halos pagkapareho lang naman ng kahulugan na ang ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng inggit. Subhanallah. Itong inggit na to mga kapatid, ito yung isa sa kasalanan na naging kasalanan na nagtulak kay Iblis na siya ay magyabang at hindi sumunod sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga hindi niya matanggap ang paglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Adam alayhis salam na mas mainam kaysa sa kanya, na siya ay nauna pa kay Adam alayhis salam. At nagyabang siya. So nagtulak sa kanya sa pagyayabang ang inggit na ito na naramdaman niya kay Adam alayhis salam. So dahil sa inggit na ito, ang nagtulak sa kanya upang magyabang at siya ay mapunta sa impyerno habang buhay. Kaya nakakatakot mga kapatid na magkaroon ng inggit ang tao kasi nagtutulak ito sa iyo na makapagyabang ka, tapos maibaba mo yung kapatid mo, o mabilib ka sa sarili mo. Ito yung mga resulta na pagkakaroon ng inggit natin. Subhanallah. So, naway ilayo natin ng Allah sa inggit na to. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya sa Suratul Falaq na Qul a'udhu birabbil falaq, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. At tayo ay nagpapakupkop sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa inggit. Mula sa taong min syarri hasidin, mula sa taong naiinggit kapag siya ay nakaramdam ng inggit. Kasi pag tao nakaramdam ng inggit yan, pwede siya makagawa ng isang bagay na hindi kaaya-aya. Pwede niya mapatay ang kapatid niya, pwede niya ipahiya ang kapatid niya, pwede siyang magyabang, pwede siyang gumawa ng krimen, pwede niya patayin ang kapatid niya. So, si Iblis, nagyabang siya dahil sa inggit. Si Qabil, napatay niya yung kapatid niya dahil sa inggit. So, nang dahil sa inggit, maraming posibleng magawa ang tao na hindi kaaya-aya. Kaya magpakupkup tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa inggit nito. Dahil Propeta sallallahu alaihi wasallam nagpapakupkup siya mula sa inggit. At hindi lang po yun mga kapatid. Ang inggit, inuubos niya po yung gantimpala natin. At pinaiwasan na ito sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, iyakumul hasad. Sabi niya, iwasan ninyo ang pagkakaroon ng inggit. Fa innal hasada ta'kulul hasanata kama ta'kulul naru o ta'kulul narul hataba. Iwasan ninyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagkakaroon ng inggit. Dahil kapag nainggit ka sa kapatid mo, kasi pag sinabing inggit, gusto mong mawala sa kapatid mo yung mayroon sa kanyang mabuti. Ayaw mo sa kanya yung natamasa niya, ayaw mo sa kanya yung mayroon sa kanya ngayon, ayaw mo sa kanya yung nangyayari sa kanya. Hindi ka happy, hindi ka masaya na siya ay masaya. Hindi ka masaya na maganda yung buhay niya ngayon. Hindi ka masaya na siya ay nakapagtapos. Kumbaga, hindi mo talaga gusto yung nangyayari sa kanya. Kaya, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, iyakumul hasad. Iwasan ninyo ang pagkakaroon ng inggit. Bakit? Kasi ang pagkakaroon ng inggit ay nauubos dito ang gantimpala mo katulad ng pagkaubos ng apoy sa panggatong. Inuubos niya ang gantimpala mo. Kaya ilayo natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkakaroon ng inggit mga kapatid. Normal na mainggit tayo pero wag natin siraan. Dahil dalawa lang naman ang pwede natin kainggitan. Yung taong may kayamanan tapos kinagastos niya sa landas ng Allah at may kaalaman at tinasa buhay niya to at tinahatol niya sa mga tao. Yan lang naman yung mga dapat natin kainggitan. Pero mga makamundo, hindi natin dapat kainggitan to. So magpasalamat tayo sa Allah kung ano mayroon tayo para dito makagawa ng kasalanan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.